Morris POV. Kumain ka na, mahal. Malambing na sabi niya sa akin na maging okay na ako. Tumigil kasi ako sa pag-iyak. Dahil sa mainit ng yakap na nagparamdam sa akin na wala akong dapat katakutan. Na safe ako sa piling niya, na mahal niya ako at ipaglalaban niya ako. Sino nagluto nito? Ako, kasi ang sabi ni Ashley, hindi ka pa kumakain. I hope you like it. Sagot niya sa akin. Of course, lalo na't ikaw ang nagluto nito para sa akin. Thank you, mahal. I love you, mahal. Sabi niya sa akin habang nakatingin ng diretso sa mga mata ko. Kakatapos ko lang umiyak ay napapaiyak na naman ako. Ang sarap kasing pakinggan at masarap sa pakiramdam ang salitang I love you na mula sa kanya. Na sa wakas, naririnig ko na mula sa kanya. Bakit ka umiiyak? May nagawa na naman ba ako? Nag-aalala na tanong niya sa akin. I love you too, sabi ko sa kanya. Kinabig niya ako at mabilis na siniil ng isang mapusok na halik ang labi ko. Mabilis ko naman itong itinugon. Hanggang sa lumalim ang halikan namin pero naputol lang ito dahil sa tunog ng tiyan ko. Bigla akong nahiya lalo na sinabi ko kanina na busog pa ako. Sorry, nahiya na sabi ko sa kanya. It's okay, mahal ko. Sige na, kumain ka na. May pupuntahan tayo mamaya. Saan? Secret. Sagot niya sa akin. Subuan mo ko kasi tinatamad akong kumilos ngayon. Pabebe na sabi ko sa kanya. Narinig ko naman na tumawa siya. Masaya ako na okay na kaming dalawa. Ang lahat ng takot at pangamba ko ay nawala dahil sa kanya. Narealize ko na mas malaki ang pagmamahal ko sa kanya. At bakit hindi ko mamahalin ang lalaking kayang isuko ang lahat para sa akin? Na sobrang buti ng puso niya para patawarin ng daddy ko sa kabila ng ginawa sa kanya. Pero hindi ko hahayaan na mawala sa kanyang lahat ng pinaghirapan niya. Ipapakita ko kay Jesusa na hindi niya kami pwedeng sirain at ipapakita ko sa kanya na masaya kami. Mahal, next time ay sasama na ako sa inyo ni Ashley sa mga outreach program niyo na pupuntahan. Okay lang ba sa'yo? Okay na okay po, malambing na sagot sa kanya. Sige mahal, pero sa ngayon kumain ka na muna para maging okay ang pakiramdam mo. Napapangiti na lang ako dahil hinihipan niya munang pagkain ko bago isubo sa akin. Mainit pa rin kasi ang sabaw na ginawa niya para sa akin. Para kung batang inaalagaan ng tatay niya. Joke lang naman, I mean ang soon-to-be husband ko. What's funny? Nothing, sagot ko sa kanya. Tumingin ako sa kanya at seryoso na ngayon ang mukha niya. Hindi ko pala kasi namalay na tumatawa na ako. Para mo kasi akong anak habang pinapakain mo ko. Nakayo ko na pag-amin ko sa kanya. Masyado na ba talaga ako matanda? Mahal, hindi naman. Sa edad siguro ay oo. Pero sa appearance naman ay hot na hot ka pa rin. Ang yummy mo kaya? Nakangiti na sabi ko. Binubola mo lang ako, sabi niya sa akin. Sweet ka lang kasi kaya naisip ko na para mo kong anak. Alam mo, swerte ko nga sa'yo. Ninong kita, tatay kita, boyfriend kita, tigit sa lahat, soon to be husband kita. Diba, all in one ka na? Nakangiti na sabi ko. He's blushing. Halatang halata na kinikilig siya sa sinabi ko. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil muntik na naman itong magtampo. Basta edad niya ang usapan ay sensitive talaga siya at mabilis magtampo. Ito na yata ang iiwasan ko mula ngayon. Ang magtampo siya kasi alam ko na iniisip na naman niya ang agwat ng edad naming dalawa. Mahal, ako na lang ang kakain. Baka may gagawin ka pa. Tanong ko sa kanya. Wala po, aalagaan na muna kita. Alam mo ba na tinawagan ako ni Ashley dahil nag-aalala siya sa'yo? Sabi ko sa kanya na mahal ka niya at hindi ka niya kaya na may masakit ka na nag-aalala talaga siya. Sa narinig ko mula kay Arcos ay mas lalo kong minahal si Ashley. Kahit siguro ako ay gagawin ko rin yon. Napangiti na lang ako at nagpatuloy sa pagkain. Hindi umalis sa tabi ko si Arcos. Nang matapos na ako ay binuhat niya ako papunta sa banyo. Dahil gusto ko nang maligo, ang lagkit ng pakiramdam ko at malapit na ring gumabi. Bumaba naman siya para ibaba ang mga hugasin. Nandito ako ngayon sa loob ng bathtub at ang sarap ng tubig. Gusto ko magbabad. Hanggang sa hindi ko na namalay nakatulog na naman pala ako. Nagising lang ako dahil may nararamdaman akong humahalik sa leeg ko. Nang imulat kong mga mata ko ay bumungad sa akin si Arcos. Kasama ko na siya dito sa loob ng bathtub at wala na rin siyang saplot sa katawan. Ang gwapo niya talaga. Hinding-hindi ako nagsasawa sa mukha niya. I miss you, mahal. Bulong niya sa tenga ko. I miss you too. Alam ko na palagi kang busy and I understand you. Thank you for your love and understanding.
Hindi ko alam kung magiging sapat ba ako sa'yo, pero gagawin ko lahat para protektahan ka. Sabi niya sa akin, I love you, Arcus, kahit pagaano kahirap dahil alam ko na hindi magiging perfect ang relationship natin. But as long as we love each other, ay magiging masaya tayo. Thank you sa pagmamahal mo sa akin sa kabila ng ginawa ng daddy ko sa'yo. I love you so much, Mori. Your father was a good man, kaya hindi ako naniniwalang intensyon niya na saktan ako. Wala akong galit na naramdaman sa kanya. When I caught them, it was my birthday and that was the most painful and saddest birthday in my entire life. Doon ako sobrang nasaktan. But when you came into my life, nagbagong lahat. Ikaw nagbago sa lahat. Sabi niya sa akin. Kaya pala sinabi niya sa akin na malungkot ang birthday niya, na walang special sa birthday niya dahil sa kagagawan na naman ng daddy ko at ni Jesusa. Ngayon ay may konting galit ako sa daddy ko. Hindi ko alam, hindi ko maintindihan kung bakit niya nagawang saktan ng kaibigan niya. Pero wala na siya, hindi na masasagot ang mga tanong ko sa kanya. All I can do is to move on. I'm sorry to hear that. Papalitan ko na lang ang mga pangit mong alaala ng mga masasayang alaala natin. Ikaw, ako at si Ashley. Tayong tatlo. At soon, malay mo kasama na rin ang mga anak natin. Nakangiti ako habang sinasabi ko sa kanya. Simulan na natin para makarami tayo. Hindi na ako bumabata kaya kailangan ko nang humabol. Nakangiting sabi niya sa akin. Sige mahal ko, hahabol tayo basta't kaya pa ng mga tuhod mo. Pabiro ko sabi, kayang-kaya kahit ilang rounds pa. So sinabi niya ako na mismo unang humalik sa labi niya. You're only mine, Mori. Hindi ako papayag na iwan mo ko. I'm crazy over you. I love you like crazy, mahal ko. Sabi niya sa akin. Ako rin, mahal na mahal kita. At lalahian mo pa ako. Sayang ang kagapuhan mo at ang lahi mo kung mapunta ka lang sa iba. Madamot ako lalo na't alam ko na marami ang nakapila para agawin ka sa akin. Natatawa na sabi ko dahil madamot rin talaga ako. Akin lang ang hot and yummy governor na to. Hindi ko siya ibibigay lalo na kay Susan na Makati. Humanda siya sa akin sa susunod dahil hindi lang sampalang ibibigay ko sa kanya. Maaga ako nagising ngayon dahil may pasok pa ako at pagkamulat ko ng mga mata ay bumungad kaagad sa akin ang gwapong mukha ni Arcus. Kagabi ang isa sa mga masayang gabi ng buhay ko. Paulit-ulit ko naramdaman kung gaano pa niya ako kamahal. Good morning mahal ko, malambing na bati sa akin ni Arcus. Good morning mahal, nakangiting sabi ko at hinalikan kong labi niya. Masakit bang katawan mo? Tanong niya sa akin. Opo, pero may pasok ako ngayon. Ayaw ko nang umabsent dahil may OJT ako sa Capitol. Sabi ko sa kanya, pero kung hindi pa rin maganda ang pakiramdam mo ay magpahinga ka na lang dito mahal. Alam ko na inaantok pa siya dahil nakapikit siya habang nagsasalita. Kaya ko po, sabi ko sa kanya. Okay, ihahatid na lang kita. Ngumiti ako sa kanya at niyakap ko muna siya ng ilang segundo bago ako bumangon. Masakit ang katawan ko dahil parang ayaw na naman niya akong tigilan kagabi. Kung hindi ko pa sinabi na may pasok pa ako ngayong araw ay wala pang balak na tumigil. Bumaba ako dahil ako ang magluluto ng breakfast namin. Tinulungan naman ako ni Manang. Nang matapos na ako ay umakyat na ako at sumabay ako kay Arco sa shower. Ang sana quick shower ko ay humantong na naman sa isang mainit na umaga. Kailangan ko na talaga yatang tanggapin na ganito siya ka-active pagdating sa akin. Lagi niya sinasabi na dumikit lang ako sa kanya ay naiinitan na siya. Ipapasundo kita kay Mark mamaya, sabi niya sa akin. Wag na po, kasama ko mga classmates ko. Nakakahiya naman kung iiwan ko sila, sabi ko sa kanya. Narito na kami sa tapat ng gate ng university. Okay, see you later. Bye mahal, bababa na sana ako pero hinila niya ako at hinalikan ako sa lobby. I love you mahal ko, sabi niya sa akin. I love you too, saad ko bago ako tuluyang bumaba sa kotse niya. Pagpasok ko sa campus ay nakasabay ko ang iba kong classmates. Kinamusta naman nila ako kung okay na ba ang pakiramdam ko. Hindi man kami close ay masasabi ko na mabait sila sa akin. Vacant ang dalawa naming klase. Kaya naman sa library na lang kami tumambay para gumawa ng mga papers namin. At nang sumapit na ang alauna ng hapon, ay nagulat sila dahil may sundo kami galing sa Capitol. Iba rin talaga si Goff Pogi. Ayaw tayong pahirapan papunta doon. Narinig ko na sabi ng isa kong classmate, wala ba kayong sundo kahapon? Wala nag-commit lang kami. Sagot niya sa akin. Siguro ayaw ni Gov na mahirapan ang inaanak niya kaya kasama na rin tayong lahat sa sundo. Nakangiting sabi ng classmate.
Tumawa na lang ako at nagbiro sa kanila. Eleksyon kasi, natatawang sabi ko. Panalo pa rin si Gov. Marami ang nagmamahal sa kanya at isa pa, kasali kami sa scholarship program niya. Halos yata sa barangay namin, kasali doon. Ang alam ko marami talaga. Ang kasali sa mga programa niya. Election man o hindi ay active talaga si Gov Arco sa tungkulin niya. Kaya nga marami ang may gusto sa kanya. Gwapo na, mabait pa. Kaya if ever na mag-asawa siya ulit ay sigurado kong super lucky ng babae mamahalin niya. Sigurado ko na para siyang nanalo sa loto. Habang nakikinig ako sa kanila ay doon ko mas napatunayan na mabuti talagang puso ng future hubby ko. Naswerte ako sa kanya dahil responsable siya. Ang pagiging matampuhin at pagkaseloso lang niya ang magiging problema ko. Pero kaya ko naman yun solusyonan. Isang halik ko lang doon ay sigurado kong babati na kaagad kaming dalawa. Nang makarating kami sa Capitol ay sinalubong kami ng sekretary niya. Sinabi sa amin ang mga dapat naming gawin. Nakangiti siya sa akin, kaya naman ngumiti na rin ako. Miss Mori, sumama ka sa akin. Ako po? Tanong ko sa kanya. Ikaw nga, ikaw ang makakasama ko sa mga trabaho ko. Nakangiti na sagot niya sa akin. Okay po, magalang nasabi ko sa kanya dahil professional ako. Sumunod ako sa kanya sabay kaming pumasok sa office ni Arcus. Nakangiti mukha ni agad ni Arcus ang sumalubong sa akin. Hindi naman halata na excited siyang makita ako. Hi mahal, nakangiti na bati niya sa akin pero hindi ako sumagot dahil nahihiya ako sa sekretary niya. Pwede ka nang lumabas, utos ni Arcus sa sekretary niya. Okay Gov. Bakit mo siya pinalabas? May trabaho pa kami. Gusto kasi kitang masolo, sagot niya sa akin. Mr. Sarmiento, let me remind you na pumunta ako dito for my OJT at hindi para makipaglampungan sa'yo. Formal na sabi ko sa kanya. And let me remind you also that I'm your boss here, kaya susundin mo mga gusto ko, nakangising sabi niya sa akin. Sumimangot ako dahil parang wala akong laban sa kanya. Nakatayo lang ako at hindi ako lumalapit sa kanya. Ang gwapo niya ngayon dahil may suot siyang salamin sa mata at nakaupo sa swivel chair niya. Pero hindi dapat ako marupok lalo na sa labas lang ang mga kaklase ko. Nakakahiya naman kung makakapasa lang ako na wala naman akong ginagawa. Ayaw ko naman na sabihin nila ako na pinaboran lang ako ni Arcus. Come here mahal. Utos niya sa akin pero hindi ako kumikilos sa kinatatayuan ko. Mahal, tawag niya sa akin. Hindi pa rin ako nag-react. Miss Benavides, come here. Seryosong utos niya sa akin kaya naman lumapit ako sa kanya. Medyo malayo ako sa kanya kaya naman tumayo na talaga siya para lumapit sa akin. Ano pong trabaho ko dito, Gov? Tanong ko sa kanya habang nakatingin ng diretso sa mga mata niya. Your job is to make sure na masaya ako. Sagot niya sa akin. Are you sad, Gov? Yes, I'm sad. Nakagising na sagot niya sa akin. So, you are saying that I'll be your happy pill? Yeah, kaya pasayahin mo na ako. Utos niya sa akin. Ano po bang gusto niyo? Sasayaw o kakanta ako? Nakangisi na tanong ko sa kanya pero kumunot lang ang noo ko. Alam ko naman ang gusto niya pero hindi talaga pwedeng gusto niya. Kaya naman umupo na lang ako sa may couch niya at tinintayin na utusan niya ako. Bumalik siya sa table niya pero nakasimangot to ngayon. Ang gwapo pa rin niya kahit na nagtatampo siya. Ilang minuto na ako nakaupo dito at uminit na ang puwet ko. Sa kakaupo at wala pa rin yata talaga siyang balak na utusan ako. Gov, gusto niyo po ba ng coffee? Hindi siya sumagot. Milk tea po. Wala pa rin. Juice, ice candy, halo-halo o frap. Tahimik pa rin siya. Gov, hindi ka ba nauuhaw? Tubig na lang kaya? Tanong ko sa kanya. Wala pa rin talaga siyang sagot sa akin. Kaya naman tumayo na ako at naglakad papunta sa may pinto. Nagugutom na kasi ako eh. Inaalo ko lang siya para naman maisabay kung gusto ko. Where are you going? Bibili sa labas. Nagugutom na kasi ako eh. Sagot ko sa kanya. Stay here. Ako nang bibili. Sabi niya sa akin. Ako na lang, hindi mo naman alam ang gusto ko eh. Sabi ko sa kanya, ano bang gusto mo? Gusto ko ng kwek-kwek na kambalang itlog na may maraming sibuyas na sausawan. Sagot ko sa kanya na ikinatulala niya. May mali ba sa sinabi ko? Tanong kong bigla sa sarili ko. Bakit ka tulala dyan? Alam ko naman na walang kambal na kwek-kwek. Binibiro lang kita. Sabi ko sa kanya, nakatulala na lang siyang nakatingin sa akin na para bang may iniisip siya. Aalis na ako. May gusto ka bang ipasabay? Tanong ko sa kanya, tumayo siya at naglakad papalapit sa akin. Nagulat pa ako dahil bigla na lang akong hinila palabas. Let's go, sabi niya sa akin. Saan? Saan tayo pupunta? Mahina na tanong ko sa kanya habang sinusubukang alisin ang kamay ko na hawak niya.
dahil ayaw kong may makakita sa aming dalawa. Basta, malalaman mo rin. Sagot niya sa akin sabay hila sa akin papasok sa loob ng elevator. Huy, tumigil ka nga. Hindi pa nga ako nagtatrabaho. Uuwi na tayo. Mahal, sumama ka na lang. Hindi pa naman tayo uuwi. May pupuntahan lang tayong dalawa. Aniya sa akin. Saan nga? Niinis na tanong ko sa kanya. May pupuntahan lang tayo. Nagugutom ako. Gusto kong kumain. Parang batang sabi ko. Okay, bibili tayo. Kainin mo na lang habang nasa biyahe tayo. Ano bang gusto mo? May kambal ba na kwek-kwek? Nakangisi na tanong ko sa kanya. Wala mahal at hindi ko alam kung saan ako makakahanap ng gusto mo. Sagot niya sa akin. Ay, wala ba? Akala ko talaga meron. Sabi ko sa kanya, laking pasasalamat ko dahil binitawan na niya ang kamay ko. Kaya naman naglalakad na kaming dalawa papunta sa kotse niya. Inalalayan niya akong pumasok sa kotse. Ilan bang gusto mo mahal? Ako nang bibili. Just stay here. Tanong niya sa akin. Mga 5 siguro mahal, tapos marami sibuyas ang ilagay mo sa sausawan. I-mix mong sauce at suka ha, yung maanghang. Thank you. Malambing na sagot ko sa kanya. Okay, ako nang bibili, sabi niya sa akin sabay halik sa noo ko. Pakisabi na dapat perfect ang pagkabilog ng mga kwek-kwek nila. Pahabol ko sa kanya. Okay, I'll try. Nakangiting sabi niya, nandito ako ngayon sa loob ng kotse niya at naghihintay na lang sa kanya. Mabuti na lang at may nagtitinda dito sa labas ng Capitol. Nakatingin lang ako sa kanya habang bumibili siya. Ilang minuto rin ako naghintay dahil mukhang niluluto pang order ko. Iniisip ko pa lang ay natatakam na ako. Lately ay gusto kong kumain ng kumain na para bang gutom ako palagi. Natatanaw ko na siyang pabalik dito sa kotse niya. Pagpasok niya binigyan niya sa akin ng kwek-kwek. Napangiti naman ako dahil bagong luto kaya pala talaga siya natagalan at in fairness sa tindero talagang almost perfect ng pagkabilog nitong kwek-kwek niya. Okay lang ba na dito ako kakain? Nakanguso na tanong ko sa kanya. Dahil nag-aalala ko sa amoy ng kotse niya. Baka mag-amoy maasim at sibuyas. Of course, mahal. Nakangiti na sagot niya sa akin. Hindi ka na ba nagtatampo sa akin? Nakanguso na tanong ko sa kanya. Hindi na po. Sorry po. Malambing na sabi niya kaya sabay halik ko. Kasi kapag nasa office ka, be professional. Hindi tayo pwede maglampungan doon. Nakakahiya sa mga classmates ko. Paalala ko sa kanya. Opo mahal, sorry po, nakangiting sabi niya. Thank you for buying me this kwek-kwek. You want some? Malambing na sabi ko sabay halik sa pisngi niya. You're welcome mahal, let's go na. Sabi niya sa akin. Okay po, drive safe mahal ko. Sad ko't nagsimula na akong kumain. Of course mahal. Sarap na sarap ako sa kinakain ko habang si Arcos nakangiting nagmamaneho. Naninibago nga ako sa kanya. Parang sobrang saya niya ngayon. Hinayaan ko na lang siya dahil nag-enjoy ako sa kinakain kong kwek-kwek. Naubos ko na ito at parang kulang pa rin sa akin ng 5. Sana pala pinadagdagan ko sa kanya. Next time na lang ulit. Pero nagtaka ako dahil pumarada siya sa tapat ng isang private clinic. What are we doing here? Kunot noon na tanong ko sa kanya. Magpapa-check up. Sagot niya sa akin. Sino ako? Sagot niya sa akin. May sakit ka ba? Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Mahal, stop asking, okay? Nakabusangot na sagot ko sa kanya. Hinayaan ko na lang siyang tangayin ako papasok sa loob ng clinic. Good afternoon, Gov. Nakangiting bati ni isang magandang babae kay Arcus at itong lalaking ito'y nakangiti rin sa babae. Mas lalo tuloy lumawak ang ngiti ng babae. Please check her. Utos ni Arcus sa babae. Bakit buntis na ba? Nakangisi na tanong ng babae sa kanya. Buntis? Sino? Ako ba? Kunot noon na tanong ko. Hindi pa ba? Nakangiti na tanong sa akin ng babae. Malay ko, hindi ko alam. Mataring nasabi ko dahil nainis ako sa pagngiti-ngiti niya kay Arcus. Tara na nga, check na kita. Ang sungit mo na eh. Natatawang sabi niya sa akin. Tumingin ako kay Arcus pero nakangiti lang siya sa akin. Na para bang inaasahan na niya na buntis ako. Pero paano kung buntis nga talaga ako? Anong gagawin ko? Bahala na nga. Sumama na lang ako doon sa babae at may kung anong test siyang ginawa at pinagamit niya rin ako ng pregnancy test. Binigay ko to sa kanya at siya nang tumingin. Tahimik lang ako at sumagot lang sa kanya kapag tinatanong niya ako. Wala kasi talaga akong gana makipag-usap sa kanya. Oo, nagsiselos ako kahit na alam ko naman na walang dahilan. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko dahil hindi ko ito kayang kontrolin. Gusto mo na bang malaman ang resulta? Nakangiti na tanong niya sa akin. Ibigay mo na lang kay Thunders. Nainis sa sagot ko sa kanya at lumabas na ako. Ewan ko ba, simula kanina na dumating kami ay naiinis ako sa kanya. Nakangiti akong sinalubong ni Arcus pero diretso labas na ako at pumasok na sa loob ng kotse niya. Mukhang close silang dalawang ng babaeng yun. Ang ganda niya kasi, yung ganda niya na kinainisan ko. Natatanaw ko silang dalawang nag-uusap at ako naman ay naiinip na dito sa paghihintay sa lalaking yon.
Mahal, what happened? Galit ka ba? Malumani na tanong sa akin ni Arcus. Kaano-ano yung babaeng yon? Bakit ka nakangiti sa kanya? Close ba kayo? Kaibigan ko siya, mahal. Malumani na sagot niya sa akin. Kaibigan lang? Masungit na tanong ko. Opo, kaibigan lang. Wait, are you jealous? Tanong niya sa akin. I'm tired. Gusto ko nang umuwi. Sabi ko sa kanya hindi ko sinagot ang tanong niya. Ayaw mo bang malaman ang result ng check-up mo? Bakit pa kasi tayo nandito? Tapos dito pa sa kaibigan mo na parang hindi mo naman kaibigan. Ang ganda pa ng ngiti niya sa'yo at ganun ka rin sa kanya. Nakakainis kayong dalawa. Nainis sa tanong ko sa kanya. Relax, mahal. Calm down. I understand you. Pero wala kang dapat ikaselos dahil ikaw lang ang mahal ko. I love you so much, Mori. Malumani na sabi niya sa akin. You understand me? Really, but you smiled at her. Nainis na naman ako. Huwag ka naman magselos. Ikaw naman ang mahal ko. I love you, mahal ko. Malambing na sabi niya ulit sabay halik sa labi ko. What's the result? Tanong ko sa kanya dahil naalala ko kung bakit ba kami nandito. Kahit pa kinakabahan rin talaga ako. Mahal, the result is